Sa video nga ito, ipapakita ko sa inyo kung saan ako dumadaan pabalik ng Cavite pag galing ako ng Bulacan. At dito nga tayo magsisimula sa Bukanan ng May Kawayan, Bulacan. Ayan, tas dito, diretso lang tayo, huwag tayo kanan dyan, ibang daan naman yan. Medyo masikip yung daan yan eh. Yung daan na yan. Kaya di ako nadaan dyan. So ito na, nasaan na tayo? Valenzuela. Ito na yung part ng Valenzuela. Okay, nasa Valenzuela na tayo. Ito yung Pure Gold. Pure Gold Valenzuela. Ayan. So mula dito, mapakita ko sa inyo yung dinadaanan ko pa uwi ng Cavite. So papakita ko sa inyo ngayon kung saan talaga ako nadaan. Actually may madami ding daan pa uwi mula ng Cavite mula dito. Pero papakita ko sa inyo yung pinaka dinadaanan ko talaga. Yung madalas kong daanan. Mamaya tuturo ko sa inyo. Pagliliko na tayo para doon ko na i-uncut version pagliko ko. So mula Valenzuela, ang karamihan, ang dinadaanan nila ay dumidiretso sila dyan papuntang monumento, pero hindi kasi ako nadaan dyan. Hindi na ako nadaan dyan ngayon. Ngayon ay dito na ako kumakanan. Itong kanan na to. So antayin natin muna mag-go. Saka natin saka natin kuhanan. Ayan, para i-uncut version natin to mula dito. Ayan, kakanan tayo dito. Okay, kanan na tayo dito. Ayan, so dito ako nadaan pag nauwi galing ng pag galing akong Bulacan or Pampanga or sa Norte. Yung iba kasi dumadaan doon sa doon sa may bandang monumento. Pero para sa akin kasi mas okay dumaan dito. Dito lang talaga yung itong part yung medyo matraffic. Itong part, pagliko mo lang talaga nito, yung kahabaan na to, ito lang talaga yung magpapabagal sa'yo sa daan na to pauwi ng Cavite. Pero paglagpas mo dito, halos pagdating mo na doon sa bandang unahan mabilis na. Kung i-compare ko kasi doon sa may papuntang monumento, tapos pa Cavite, pwede naman kung galing ka nang doon sa pinaka-monumento, yung shrine doon, yung paikot, yung rotonda doon. Kung gusto mong mag-edge up, pwede naman. Pero lalayo ka ng sobra doon. Medyo malayo ikutan mo doon pag doon ka dumaan. Pero ngayon, papakita ko sa inyo yung dinadaanan ko pa uwi. So disclaimer muna tayo kasi madaming hindi nakakaunawa o nakakaintindi kapag nagbablog ako ng mga ganitong way ko pa uwi. Ang vlog po na ito ay para siyang tutorial. Tutorial ba tawag doon? Para siyang guide yon, guide. Ang vlog ito ay para guide. Guide sa mga nakakadaan dito or dumadaan dito or hindi pa masyadong dumaan dito. Para lang sa mga hindi masyadong nakakadaan dito Ito yung pwede nyo gawing guide. Or sa mga nakadaan naman na dito, kung alam nyo na to, di okay, alam nyo, malay mo. Sigurado ko ba na alam mo itong dinadaanan ko or dadaanan ko. Or lahat ng dadaanan ko hanggang pauwi ng Cavite. So make sure mo muna bago ka mag-comment. Okay? So itong vlog na to ay para information or para siyang guide para sa mga hindi pa masyado nakadaan dito or hindi familiar sa lugar na to. So yung mga street name ilalagay ko naman diyan sa sa video, hindi pala sa video description, sa diyan sa may screen yung mga street name. Ayan. So nagkataon na may mga malaking truck dito sa unahan natin. Pero pag dumadaan kasi ako dito, wala masyadong truck Ewan ko lang kung ba't ngayon may truck na malaki. Talagang pinipigilan tayo mag-vlog dito. Itong area na to, naka-double solid to. So hindi kayo pwedeng mag-overtake dito or counterflow. Dahil minsan may nanguhuli dito. Minsan lang naman. May tumatambay dyan So sa mga magko-comment dyan na alam nila itong daan na to, dadaanan natin. Siguraduhin mo muna na alam mo itong dadaanan natin. Tapusin mo. Panoorin mo yung video bago ka mag-comment. Alam ko na yan, Lord. Lumang daan na yan. Luma. Kasi sinasabi ko na nga sa inyo na ang vlog na ito ay para sa mga guide, para sa mga hindi masyadong nakakalam ng ibang daan pauwi ng Cavite. Mali na ba tayo doon Entiendes? Ayan, medyo maluwang nga dito. Tapos, paglampas ng bridge, kakaliwa tayo dyan. So, yung mga street name ay ilalagay ko na lang sa screen
Dahil kahit ako mismo ay hindi ko solo ang street ng buong Pilipinas o ng buong Maynila. Street nga namin yung sa Imus hindi ko nga pamilyar yung mga pangalan doon. Dito pa kaya? So yung mga street name nasa screen nyo ngayon. Doon ko na lang lalagay para hindi kayo maligaw. Ayan. So pwede rin naman kayong dumiretso doon. Di ba lumigo tayo, kumaliwa tayo. Pwede kayong dumiretso doon kaso nga lang medyo matraffic. Yun ang iniiwasan ko doon. Kaya mas prefer ko na kumaliwa dito sa area na to. Ayan. Ito yung park na parang may mga ano dito. May mga malalaking truck na dumadaan. Pero bihira. Hindi naman ganun kalalaki. Sakto lang. At may mga ano kasi dito parang mga warehouse. Medyo masikip tong daan na to. And malamang sa inyo yung iba na nakakapanood nito ay nakadaan na dito. Pero siguraduhin mo muna na lahat ng dadaanan natin nadaanan mo na. No? Bago ka mag-comment, kaibigan. Dami kasi nag-aaway dun sa sa last vlog ko na dumaan ako ng Parañaque dun sa may Eroplado dun sa may Cebu Pacific sa may multinational. Dami nagko-comment, alam na daw nila yan. Kesyo baguhan daw ako sa pagmumotor. Ba't daw siguro dahil ay nakausling delikado to. Yung hawakan baka kunin tayo ni Lord. So yun nga, may nag-aaway doon. May nag-aaway doon sa diretso. May nag-aaway doon sa comment section ko na ewan ko. Kasi parang sinasabi niya na bagong panganak daw ba ako, ngayon daw ba ako nakalabas. Alam niyo yung mga comment yung ganyan, tinatawanan ko na lang. And may siguro nakita nila na ba't ako naka-Google Maps. Unang-una, nag-Google Maps ako, gumagamit ako ng mapa. Hindi dahil hindi ko solo yung daan. Gumagamit ako ng Google Maps para makita ko yung traffic sa dadaanan ko. Yung kasi yung pinaka yun yung pinaka purpose ng Google Maps para sa akin. Saan man ako magpunta, lalo pag pauwi ako, lalo pag rush hour na, naka-Google Maps ako niyan. Gusto kong makita yung sneak peek, kumbaga. Sneak peek ng dadaanan ko pa uwi, kaya ako nag-Google Maps. Ayoko umuwi ng hindi ako naka-Google Maps kasi hindi ko alam kung okay ba yung dadaanan ko. May aksidente ba doon, may nagbanggaan ba doon? Sarado ba yung daan na yun? Anong meron doon? Anong kulay yung dadaanan ko? Yun yung reason kung bakit ako naka-Google Maps. Hindi dahil baguhan ako sa pag-ride. Matagal na po ako nag-ride. Matagal na po ako ipinanganak. Kainuman ko sa Jesus Christ dati. Gago! Tukla, baka may magalit dyan Matagal na akong ipinanganak sa mundo. Naabutan ko po ang Flintstones. Ang Ice Age po ay naabutan ko din. Ang disadvantage sa area na to, itong area na to, ang disadvantage pala, medyo masikip. Pag may dalawang kotseng nagsabay, yun lang. Yun lang mga kaibigan. Pag nagsabay na yung dalawang kotse dito. Hindi ko sure kung kaya ito ng SD card ko dahil masyado mahaba to. Magiging mahaba tong area na to. Itong pauwi natin. Hindi ko sure Kasi malamang aabot ng 1 oras tong video na to. Kasi malayo to Nasa ano pa lang tayo bandang Pamalabon, parang ganoon. Gusto ko lang makita nyo na kung saan ako nadaan. Yan, diretso lang. Ganyan yan. Pag dalawang kotse na, hindi na kasya. Di ba? Magbibigayin talaga dito Pero para sa mga nakamotor, easy na lang yan. Kumbaga, edge na lang yan, edge. Super easy. Para sa mga nakamotor. Ayan, tapos kalawa kayo dyan. Ito. Hindi ako familiar dito. Pasensya na, hindi ko mabanggit yung mga street. Yung mga pangalan ng pangalan nga ng mga pinsan ko dati, hindi ko kabisado Street na yung pa kaya. Ayan, pagkakit mo ng birch dito, kakanan ka na. Ayan, yung unang kanan dyan, kanan ka na dyan. Pwede ka naman dumiretso dyan. Pwede naman dumiretso.
Kung gusto nyo, diretsuhin natin para iba. Pero ako kasi kumakanan ako dito. Ayan. Mas mahaba kasi kung dyan tayo dadaan sa ano sa diretso na yan Mas mahaba Pero dito, ayan. Itong area na dadaanan natin, paglagpas natin doon, pagdating na natin sa medyo parang may tulay, okay na, mabilis na, promise, mabilis na. Dito ka lang talaga medyo magi-slow down. Kasi kinumpare ko yung uwi ko galing dito sa area na dinadaanan natin versus doon sa dadaanan ko pa monumento, mas matatagalan ako doon sa part na yun pag doon ako dumaan kasi mas malayo para sa akin. Sarili ko lang sa akin lang naman yun parang mas mapapalayo ko pag doon ako dumaan. Pero inuulit ko, ito ay guide lang naman. Hindi ko sinabing sundan nyo, para lang kayo magkaroon ng idea sa mga dinadaanan ko pa uwi ng Cavite. Ayan, so dito lang talaga sa area na to, yun, medyo masikip. Hindi naman kasi to main road pero kahit hindi ito yung main road, madami ding nadaan dito. Mapakotse, mapavan, bisikleta, halatang sasakyan dito. At siguro mga truck na lang kulang dito pero hindi naman siya ganun kalala. Hindi siya malala. Ayan flowing naman, diretso pa rin naman. Ayan, tapos may intersection dyan. Huwag kayong kakanan, huwag kayong kakaliwa, diretsuhin nyo lang yan. Etong intersection na to, medyo mag-rush hour na pala alas 3:13 na. Ayan, medyo mag-rush hour na pala, 3:13. Ayan, tapos huwag kayong kakaliwa o kakanan, diretso lang. Ayan, nahanyan natin yung kotse. So diretso lang talaga. Tapos may isa pa intersection na dadaanan natin, diretso pa rin. Karamihan ang nakikita ko nadaan dito, mga nakamotor, mga MC. Ayan, dami Pero mabilis naman yan. Hindi naman nagkatraffic dito ng talagang titigil ka na ilang minuto Walang ganun dito. Kahit paano mabilis pa rin naman. Ayan, tapos aakat tayo sa bridge. Op! Malaki. Tinesting ko lang, baka makalusot. Ayan, tapos diretso lang tayo dito. Pagbaba, so overtake natin itong van. Okay, overtake. Ayan. So dito ang area na to, malubang. Itong area na to. Ayan, na naman. Doon lang talaga sa Bukana. Kasi naiipon doon Pero pasikip na masikip na naman to. Medyo sumisikip. Ayan, diretso lang. So comment down below kung nakadaan na kayo sa area na to. Kasi madami naman naka-MC So kung hindi, panoorin mo lang to kung saan ako nadaan. Papakita ko sa'yo na para sa akin mas mabilis pa uwi ng Cavite. Hindi ko lang alam kung ilang minuto aabutin tong vlog natin na to. I'm not sure kung ilang minuto. May isang oras siguro to mula dito.
Kasi mula Pasay, parang nasa 30 minutes na yung vlog ko pag ano eh. Hanggang dun sa may St. Dominic eh. Oh, singit tayo. Ayan. So dito lang talaga may area na traffic. Ito yung pangalawang intersection, pero pag lagpas dito, wala nang intersection. Yan na yung huling intersection na maano natin. Ayan. Ito yung medyo may matraffic talaga. Intersection na to. Medyo masikip. Pero goods naman, goods pa din. Minsan nagbabara lang. Ayan, nakago. Intersection, tapos diretso lang. Hindi ka liliko. Ayan, medyo may kasikipan ng daan na to. Pero pag lagpas mo sa area na to, mabilis na. I'm telling you. Mabilis na siya. Ayan, malapit na tayo makalabas dito sa masikip na to. Ito yung bridge, tapos kakanan na tayo dyan. Yan. Oh. Yan, paglagpas dito kasi wala tayong dadaan ng masikip. Sa una lang talaga, hanggang dito. Mula doon sa pagkanan natin, yun ang masikip na area. Ayan, pagkanan natin dyan, mabilis na. Ito na. Mabilis na to. Okay, ito na. Mabilis na to. Presko. Alas 3, mag-rush up na. Baka pagdating natin ng Pasay mga alas 4 siguro, mga ganun. Opsi. Diretso lang. At hindi ko nabasa yung pangalan ng lugar na to. Hindi ko siya pamilyar sa mga pangalan ng lugar dito eh. Alam ko lang mag-drive eh. Traffic yung kaliwa oh. Dito madami nagbabike. Ito nga Navotas City Terminal. Madami nagbabike dito eh pag weekend. Eh, para lang yung feels dito parang bandang MOA eh. Ayan, may dagat men. Parang MOA feels. Parang Makapagal feels yung area na to. So diretso lang. Sabi ko nga sa inyo, doon lang talaga medyo traffic sa area na yon na dinaanan natin. Kasi talagang parang maiskinita eh. Iskinitang malaki. Iskinita medium size. Nakita nyo naman dito, ang bilis. Oh. Bilis ang biyahe dito, dire-diretso lang. Tapos mamaya, papakita ko sa inyo yung downside lang ng daan na to. Yung downside talaga niya. Itong dinadaanan natin, may downside ng konti ito eh. Kailangan na talaga malakas ang loob mo dito pag dadaan ka dito. Nananakot? Hindi naman. Pakita ko lang sa inyo yung ano.
Ayan, kita nyo, dire-diretso lang talaga dito. Wala masyadong ano, traffic. Kasi malawak. Yung tagos natin dito, papunta sa port. Papuntang bandang pier. Yan, makikita natin, makakit tayo dito ng medyo mga truck. Yun lang ang downside na nakikita ko sa daan na to. Makakasabay mo minsan yung mga truck, pero swerte mo na lang pag wala kang nakitang or nakasabay na truck. Yan, tulad ito, nasa unahan natin. Yan, medyo malaki to. And yun lang, parang traffic doon banda. Hindi ganito ang traffic dito eh. Hindi ganito to, batang haba nito. Truck day ba ngayon? Hindi ganito tong area na to eh. O dahil sa mga lumiliko lang. Baka dahil sa mga lumiliko lang, kaya medyo traffic. Pero diretso pa rin naman siya. Ito. Ito na yun, sabi ko sa inyo nga downside sa daan na to. Eto, makakasabay ka dito ng malalaki. The Giants, kumbaga. The Giants. Ito yung downside. Pero pag maaga ka dito, hindi naman ganito dito. Ito yung daan ko dito na sobrang daming ganito. Ito lang talaga. Ayan, kaya kailangan medyo maingat ka dito. Pero yung experience ko dito, ngayon lang ako dumaan ng napakadaming ganito dito. Hindi naman araw-araw ganito dito eh. Pero kagandahan naman sa daan na to, pag nalagpas mo yung mga yan, pag naunahan mo yan, mabilis na. Kasi iba dyan nakapark lang eh. Ayan o. Pero madami pa rin talagang papunta ng Maynila. Kaya madami dyan kasi ano to, pier to eh. Itong sa kanan natin, ito. Pier yan. Malaki yan eh. Mel Lopez Boulevard pala to. Pero mabilis naman. Pag nalampasan mo lang talaga yung mga malalaking yon, yun na yun. Mabilis pa rin ang biyahe. Siguro yung vlog natin naaabot ng ng mga 1 oras. Siyempre, hindi naman 30 minutes lang to. Mula tayo doon sa may halos Bulacan or sa Valenzuela eh. Valenzuela tayo limiko eh. Ito madami to eh. Ito kasi yung tambahay talaga nila. Ito yung bahay ng mga talak na to eh. Kaya kailangan maingat ka dito. So I suggest dumaan ka na maaga dito. Pero pag rush hour dito, hindi naman gano'ng kalala. Para sa akin kasi talaga, kaya ako nadaan dito, kahit may mga talak na ganyan, para sa akin mabilis. Mas mabilis dito kaysa pupunta ako ng monumento. Tapos pag nadaan kasi ako ng monumento, ang tagos ko noon sa sa Quiapo. Tapos Luneta doon. Doon din naman nalabas ito eh. Doon din tayo tatagos eh, pero mas mabilis dito. Kasi doon puro stoplight. Saka madami din nadaan doon sa area ng monumento. Pero dito kasi, ang kalabang mo lang talaga dito truck. Itong malalaki. Pero all gusto na yan pag nalampasan natin yan. Wala na yan. Mabilis na. Lalo pag sa unahan banda. Yan lang talaga yung medyo challenge dito na gagawin. Or na pag dumaan ka pala dito. Yan lang talaga.
Kaya kailangan iba yung pag-iingat pag dadaan ka dito. Daan po. Iba yung pag-iingat pag nadaan kayo dito. Ayan, tapos mga talak pa rin sa kabila. Dahil pier po ang dinadaanan natin. Pero huwag kayong matakot sa mga malalaking nakakasabay nyo dito. As long as maingat naman kayo, all good yan. Ayan, mabilis naman magano dito mga traffic lights Ayan, pier. Malaki to Buti hindi masyadong malubak dito. Kahit madaming truck, iyan yung sumisira ng daan Sarap dumaan Sarap mag-rides dito Wag lang talaga magsasabay yung mga truck pag paglagpas dito sa area na doon sa may bandang unahan, okay na. Mas mabilis kaysa magmonumento tayo. Wala tayong kasabay dito. Doon lang talaga sa Bukanan kasi nga likuan yun. Parang U-turn ng mga truck. Okay, goods pa din. Nakago. Okay. Tapos, kung doon nagkakamali, isang traffic light na lang. Malalagpasin na natin itong truck. Itong pier. Nakago din doon. Malamang pagdating natin doon, stop na to. Okay, go pa din. Aabot kaya tayo? Yan ang tanong. Aabot kaya? Hindi po tayo aabot mga kaibigan. Cut muna natin para hindi tayo makapaghintay. Maubos sa SD card ko Tignan, ayan, nakagaw na. Ayun yung mga truck nasa kanan. Tapos dito sa area na to, wala ka nang halos makakasabay niyan. Bihira. Tapos itong part na to, ang ayoko dito, may mga parang maliliit na hams to Ayan Ayan Yun Yun Pasensya na. Dinadama ko yung hams Di ko lang alam kung bakit ganyan yung pagkakagawa dyan. May parang maliliit na hams Parang siguro mag-slow down yung mga truck. Ewan ko kung sadya yun o ano. Ayan, tapos ng tagos natin ito, papunta na to ng Luneta, kilometer 0. Bilis lang Pero kung nagmonumento tayo, malamang sa malamang nasa ano pa lang tayo nun. Wala pa nga siguro ng layo pa siguro dun. Hindi ko talaga mabanggit yung kasi yung pamilya sa ng monumento. Basta matraffic doon, ayoko dumaan doon. Lalo pag ganitong oras na. Pero dito, ayan, mabilis naman. Maya maya nandun na tayo sa sa Pasay. Pasay na ito mamaya. Dito lang naman yan, yung mga truck na yan, dito lang. Paglagpas pa sa traffic light dyan wala na yung malalaking yan. Ito yung South Pier dati na pinag-update ko ng mga bike dito sa unahan.
Itong kanan. Ito yung South Pier dati na sobrang daming bike dyan dati na pandemic. Na ngayon eh, wala na halos. Actually, wala na talaga eh. Ito, itong kanan. Ito. Yan yung South Pier dati. Dami nagbebenta ng bike dyan dati. Pero ngayon eh, back to normal, kumbaga. Okay, tuloy-tuloy naman. Nakita nyo naman sa video natin. Nung oras na, nagsimula tayo alas 3 eh. 3:30 na. 3:36 PM. Siguro mga nasa 30 minutes na tayo mga biyahe. So, diretso lang tayo. Pag diretso pa natin to, ang labas na natin ay kilometer 0. Kilometer 0 na po sa unahan. Patras. Ayun, doon na yung kilometer 0 sa unahan. Pero naka-stop. May mga truck pa rin dito. Tapos go na sa kabila. Okay, go na dito. Nakago na rin dun sa harap. Ayan yung kilometer 0. Pag kumalawa tayo dyan, yan yung papuntang Quiapo. Okay, ito na. Pag kumalawa kayo dyan, papunta yan ng Divisoria. Divisoria, Quiapo. Ito yung Luneta Pines sa kaliwa natin. Tapos kilometer 0 sa kanan. Ito. Iconic sa mga siklista. Ang kilometer 0. Ayan. Yan yung poste nila na itim. Ito, Ross Boulevard na pala to. So, diretso lang tayo. Doon din ang labas pala kanina. Kung dumaan tayo ng monumento, doon ako nalabas eh. Doon sa kanina, tinuro ko sa inyo yung pakaliwa. Pero ayoko kasi dumaan doon, medyo mas madaming doon, mas madaming traffic doon eh. Ayan, dito, nandito na tayo. Sige, tingin ko mas napabilis. Yun lang talaga, yung mga truck ang medyo iiwasan ba doon sa dinaanan natin. Ayan, ito, Ross Boulevard na to, papunta to ng CCP. Pata ko sa inyo yung dating optional ko dati kapag dadaan ako ng bulungan. Kung saan ako naliko mula dito. Pag magbubulungan ako bakit tuturo ko sa inyo mamaya. Ayan, nasa harap natin yung malaking darak eh. Ito na yung Baywalk. Baywalk na controversial dati. Dahil sa buhangin. Yung kalesa. Yung entrance so, ano kaya dito? May bayad kaya yan? Manila Baywalk, Dolomite Beach. Bawal pagkain sa loob. Ang daming tao. Parang feeling ko libre lang yung Dolomite Beach. Ayan, so nakago pa rin. So tayo ay dediretso lang. Ayan. Kalesa medyo mahalin, alam ko eh. Pag sumakay kaya ata dyan, parang ang tour dyan 500 each, or depende sa kontrata nyo sa kanya. Mas pagkakaalam ko, natry ko yan dati 500 isang tao eh. Kasi iikot ka lang ng parang isang lap. Ewan ko, basta tagal na rin.
Ayan, so maganda yung panahon. Time check natin ay 3:42. Ayan, mag-iisang oras na tayong nagpa-vlog halos. Yung panahon ay goods naman. Ang date ba ngayon? January 28, 27, Tuesday. Hindi ko na matandaan, basta Tuesday ngayon. Hindi na kasi ako tumitingin sa date. Kasi age is just a number. Ganda ng sunset, oh. Dito yung sunset. Kaya siguro may nadalo ng beach ng Dolomite. Sana all may kahawak ang kamay. Sa kanan may mga nag-date dito eh. Dito sa part ng Rojas Boulevard na to, magka-traffic lang dito sa mga traffic light. Pero hindi naman ganun katagal. Hindi siya ganun katagal dyan, hindi siya ganun kahaba. Kaya all gustong area na to. Tsaka yung lubak goods. Wala siyang lubak. Yung gutter lang siguro ditong banda sa dulo. Ito, daanan ng tubig pag umuulan. Ayan, so diretso lang. Tuturo ko sa inyo yung liligo ko minsan pag pumunta ako ng bulungan o pag nadaan ako ng bulungan. Para may idea kayo kung gusto niyo magbulungan mula dito, hindi daanan nyo, hindi naman ako magagalit. Tuturo ko lang sa inyo yung dinadaan ako pa uwi pag galing ako dun sa pinanggalingan natin. Ayan. Malapit na tayo sa CCP Complex. Ayan, yung intersection na yan. Doon pa, medyo malayo-layo pa ng konti. Oh, yun yung medyo may lubak, may umbok. Ayan, malapit na tayo ng CCP Complex. Ayan, nakastop na sila doon sa unahan. Diretso lang hanggang dulo. Ayan, dati kumakanan ako dyan. Ayan, dyan pumunta yan sa kainan ni kaya nyo na yun, yung Paris. Dyan, kumakanan ako dyan dati. Pag pumunta ako ng Bulungas, dire-diretching ko na lang yan papuntang Mall of Asia. Pwede naman doon sa kabila sa may Pasay, pero mas gusto ko kasi dito para nakakapag-chill ako. Kasi pag doon ako kumanan, mamaya tuturo ko sa inyo kung saan ako nakanan sa isa pa. Dito, pag napunta ako ng Bulungan yan, kakanan na ako dyan, tapos dire-diretso ko na yan. Pwede rin naman doon sa una, sa kabila. Dalawa yan eh. Oo, 3 lechon dala ni Bossing, Bossing Grab. Uy, tumigil to. Nagbaba mga kaibigan. Pwede lang kayong umanan dyan, oh. Star City, hindi pa kita napuntaan. Ilang taon na ako. Sana man lang madalo man lang kita, no? Wala kasi yung kasamang maggala dyan eh. Comment down below kung gusto nyo akong kasamang gumala dyan. Sagot ko na kwento. Sagot mo na entrance. Good deal. Akong bahala sa kwento, ikaw bahala sa entrance. Ayan, so diretso lang. Nasa Rojas Boulevard na tayo. Magpasa tayo sa CCP. Oh, ganda ng panahon, no? Woo! Magandang panahon ngayon. Ayan, Rojas Boulevard pa rin. Dito yung World Trade Center sa kanan. Andun yung BSP, Philippine Airlines na main office nandoon sa kanan natin.
So diretso lang tayo. Siguro kung monumento ako dumaan, wala pa ako dito sa ganitong oras. Ayan, diretso lang oh, sarap oh. Woohoo! Oy, lubak. May mga manholes. May mga manholes. Ayan, diretso lang. Kasabayan natin yung mga taga kanina na galing din doon sa pier. Pero hindi naman lahat pumunta dito. Dami yun eh. Tapos aangat ulit tayo dito. Again, kung gusto mong pumunta ng Bulungan, pwede kang sa kanan dyan, kumanan ka na lang, papuntang Double Dragon. Tapos kaliwa ka doon. Kung magbubulungan ka, kung gusto mong magbulungan. Pero tayo, hindi tayo magbubulungan kasi maaga pa naman. Ipapakita ko sa inyo kung saan ako nadaan ng madalas. Kasi bihira na ako magbulungan, lalo pag galing ako dito. Papuntang sa Pota River Drive, hindi na ako nadaan masyado doon. Yan, kanan natin yung Jollibee. Papunta ng MOA yan, kung pupunta kayo ng MOA, kanan. Kaliwa naman kung pupunta kayo ng Pasay, LRT Top. Ito, tama, LRT Top, MRT Top. Yan. Ayan. Para tayong tour guide dito ah. Ayan, mababa dito. Baklaran na to. Para sa akin, parang ang bilis pa rin ang biyahe natin kahit medyo natamapit tayo dun sa bandang Valenzuela. Para sa akin, mabilis pa rin. Classic oh, classic. Di ba nakakangala yan? Parang nakataas masyado yung yung braso mo dyan. Ito na yung Baklaran. Ayan, Baklaran sa kanan. Baklaran na sa kanan. Tapos sa kaliwa. Kanan natin Redemptoris. LRT Redemptoris. Kung ano man yun. Ayan, tapos diretso lang tayo. Diretso pa rin. Okay, ganda ng dito sa kabila oh. Laki na pinagbago ng area na to. Ang dami ng building dito oh. Parang mga hotel yata to eh. So dulo nito, sa dulo nito ay yung dating Ginibana na mall. Kalimutan ko yung pangalan. Pwede kang kumanan doon kung magbubulungan ka, pwede rin naman dyan. Madami kang choice kung pupunta ka ng bulungan talaga. Madami. Ito na yung isa sa mga choice. Ayan, pwede rin kayo dyan. Ayan, sa Asiana, pwede rin kayo papuntang bulungan. Kung gusto mong rekta na, dito ka, doon sa pinakadulo. Yung bago mag-Cavitex, pwede ka doon. Ito, may ginagawa na naman sila dito. Road work ahead. Ano kaya inuukay na to? Balik nyo na maayos yan ha. Kasi mo nakikita kang gumagawa niyan eh. Nung binalik na, hindi na pantay yung lupa. Pagkasemento. Okay. Parang railings, parang ganon. Okay. So dyan, pwede kayong kumana dyan kung magbubulungan kayo. Pero ako, hindi ako magbubulungan. Kakalawa ako dito. Pakita ko sa inyo kung bakit hindi, mamaya sabihin ko sa inyo kung bakit hindi ako nadaan ng bulungan. Ayan o. Pwede kayong kumanan dyan. Yung dating Coastal Mall, ayun, Coastal Mall. Tapos tayo, kakaliwa tayo dito. Okay, kaliwa tayo dito.
So kung magbubulungan kayo, doon kayo sa kabila. Ako hindi ako magbubulungan. Dito na. Dito na ako nadaan. Ayan. Mas komportable na kasi ako dito ngayon. Kasi madami nang nadaan ng bulungan eh. Nahati na yung yung mga riders, yung mga motorista na nadaan dito sa area na to. Ito yung dati ko pang, yung usual na dinadaanan ko dati nung pauwi talaga ako, pag uuwi ako. Classic pa, kahit nung panahon pa ng dinosaur. Ito yung talagang dinadaanan ko dati na sobrang traffic, nakaka-stress. Kaya hindi na ako dumadaan. Mula nung natuklasan ko yung sa Bulungan at sa Pota River Drive. Pero ngayon, dito tayo dadaan ngayon. Papakita ko sa inyo kung ano sitwasyon dito ko. Sasabihin ko kung bakit, or papakita ko sa inyo kung bakit hindi na ako nadaan ng Bulungan. Ito na, kakanan tayo dyan. Pag dumaan kayo dyan, pag dinaretso nyo yan, NAIA Terminal 1, 2, 3. Ayan. Tingnan natin kung ano yung sitwasyon ng traffic dito o ng daan kapag gantong oras, alas 4. Mag-alas 4:30. Hindi, 3:54 pala. Time check, 3:54 PM. So para sa mga curious kung anong meron dito sa daan na to kapag gantong oras, mag-alas 4, weekday, ito po yung sitwasyon dito sa area na to. Quirino Avenue yata ito kung hindi ako nagkakamali sa natatandaan ko. Papunta tong Diego Sierra. Ayan, kakanan tayo. Pakita ko sa inyo yung dahilan kung bakit hindi na ako nadaan ng Bulungan. Kasi to be honest, yung Bulungan medyo mapapalayo ko talaga doon. Kasi dahil doon sa pagganon-ganon. Mabilis ng mabilis in the sense na walang traffic and walang halos traffic light doon. Pero dito, pag dumaan kayo dito, halos ganun din. Sa ngayong latest ngayon. Halos ganun din. O baka mas mabilis pa dito minsan. Depende sa oras na pagdaan nyo Kaya ngayon, papakita ko sa inyo kung anong sitwasyon dito kapag ganitong oras. Weekdays, mag-alas 4. Ito na yung oras na labasan ng estudyante kung hindi ako nagkakamali, or 4:30 to 5, mga ganon. Tingnan natin kung saan area yung traffic dito. Ayan. Dati nung wala pang Bulungan, wala pang daan doon, o sa Pota River Drive, kaya dito napakadami na talagang nadaan. Halos lahat ng pauwi ng Cavite nandito, mga nakamotor. May mga kotse pa nga mga ayaw dumaan ang Cavitex. Cavitex na ba tawag doon ngayon, or ewan ko, may bagong tawag na yata doon Ayan, yung traffic is goods naman. All goods. Maluwang. Mas prefer ko dumaan dito, especially kapag maaga pa. Yung tipong hindi pa rush hour. Kasi dumadaan ako doon sa Bulungan dati. Ang pinaka-reason ko doon, para makaiwas sa traffic dito sa area na to. Nung mga panahon na kabubukas lang nung Bulungan na yon, saka yung yung sa Pota River Drive. Yun yung dahilan. Kaya kahit galing ako ng Cubao, pumunta pa ako dun sa sa Siana, tapos papunta dun sa may Coastal Mall, tapos Pitex, tapos papuntang Bulungan, tapos dadaan sa Pota River Drive. Kasi napaka-traffic dito dati, itong na to. Although ngayon, matraffic pa naman, pero nabawasan yung volume ng mga motoristang nadaan dito. Nabawasan talaga siya. Dahil yung iba ay nadaan sa kabila. Ayan, ito na tayo. Nandito na tayo sa Donggalo. Ito na yung area ng Donggalo. Barangay La Huerta, yung doon banda. Ito yung unang tingin ko na nagiging traffic area. Itong St. Andrew, tapos St. Andrew School, tapos yung katabi niya school. Katabi
katabi niya ay simbahan. Yan yung area na nagkakaroon ng build up ng traffic. Ayan, ito. Tulad niyan. Diyan nagkakaroon ng build up ng traffic. Ito, dito sa area na to. Dahil medyo masikip talaga dito. Pero paglagpas dito, halos dire-diretso na rin eh. Sa area na to. Ayan, pag dinaretso natin to. Ewan ko ba kung bakit madalas ang ano dito? Ang traffic dito. Kasi may mga nagpapark din sa... Yung mga kotse nagpapark kung saan saan. Alam mo na. Ayan, kaya tumatagal dito eh. Lalo palagi kasi yung harap. Kaya tatagal talaga yung traffic. Pero hindi naman siguro ganun kalala ngayon. Nung December, ayan, medyo malala dito. Ayan, ito yung St. Andrew, tapos St. Andrew School, tapos ito naman yung simbahan. Ayun, ito yung traffic. Ito yung siguro yung isa sa dahilan kung bakit iniiwasan to ng mga riders, itong traffic dito. Pero dyan lang naman yan eh. Dito lang yan, sa may palengke. Pag nalagpasan mo yan eh, wala na. Mabilis na yan. Dito lang yan. Pag lagpas mo dyan, wala na, diretso na uli yan. Try nyo, dumaan kayo dito, orasan nyo, tapos daan kayo ng bulungan pag next time. Para makita nyo yung ano. Yung kaibahan ng travel time nyo. So tayo, diretso lang. Ito na yung bandang palengke. Nadaanan natin. Ayan. Yung daan dito, yun lang. Parang hindi pantay. Uneven road. Pero okay na naman. Okay naman na. Hindi naman ganun kalala. Nakakadaan pa naman na maayos. Hindi naman yung parang sitwasyon sa Bulacan dati na matindi yung ano. Matindi yung lubak. Ayan. Pagtapos ng panoorin ng vlog na to, i-compare nyo yung ano, o kaya subukan nyo mismo yung travel time nyo dito tsaka sa Bulungan kung doon kayo dadaan. Doon nyo ma-realize na ako nga no, halos same lang. Minsan mas mahaba pa sa Bulungan o doon sa kabila. Okay. Sa unahan, yung traffic light ng Petron. Yan, na madaming na DTS dun. Isa na ako. Dati, nadali tayo dyan eh. Hindi ko napansin. Eto. Ayan. Paglagpas dyan, dire-diretso na naman to. Hanggang doon na to sa ano. Ayan, nag-go na. Ayan, kung galing ka sa kabila, doon, pwede ka dyan. Pwede kang kumanan dyan pag galing ka doon sa may kabila, Bulungan. Ayan dyan, kanan ka dyan, pwede kang dumaan. Pero iba, diretso na lang doon sa may ano, kabila. Ayan, dati, nung hindi pa open yung kabila, yung doon, yung diretso. Ang pinaka-landmark ko dito dati, yung 888 na mall dito. Itong kulay orange na may puti. Tapos kakahanan na ako dyan, papuntang River Drive. Uy, ano ba yan?
Diyos mio, kala ko pipihit na kanan yung jeep eh. Ayan. Tapos kanan kayo dyan kung gusto nyo magano. Diyan din ang tagos niyan eh. Ito. Dito nga hindi na ako kumanan papuntang sa Porta River Drive. Pero sa inyo, pwede kayong kumanan dyan. Ako, dinaretso ko to. Dahil gusto ko makita yung update ng traffic dito kapag alas 4 ng hapon sa Diego Sierra. Saan galing yung bus na yon? Kulat ako dun, kung kasalubong mo yun, mapapa-atras ka dun. Ang laki nun eh. Sakop niya yung bundaan. Buti hindi ako kumanan dun. Kundi mapapa-atras tayo. Yan, ang lumang daan dito. Kasi sabi ko sa inyo. Ito, Las Piñas City. Yan, dito sa area na to, maluwang. May daan din dyan, pauwi ng Cavite. Next time, kuha na natin ng video yan. Next time yan. Sa mga di nakakaalam, malamang sa inyo, iba di pa nakadaan dun eh. May daan din po dun. Bukod dito. Optional nyo din yun kapag traffic dito. Doon kayo lumiko. Sa tinuro ko sa inyo. May daan din dun. Ayan, diretso lang oh. Nakadaan na din ako dito ng rush hour eh. Yung tipong alas 6, alas 7 nagka-traffic pero hindi naman siya hindi naman siya yung tulad ng dati na sobrang tagal ng kailangan mong hintayin. Okay naman. Doon ko na-realize na okay pa rin naman pala dumaan dito nung lumuwang-luwang na. Dahil sa kabila na nadaan yung karamihan. Ito na yung Las Piñas Bamboo Organ. Ito sa kanan natin, Las Piñas Bamboo Organ. Tapos sa harap, yung medyo nagpapatraffic sa area na to, yung hospital ng Las Piñas. Ayan o. Doon pa pala sa kabila. Pero tingnan nyo naman, mabilis. Mabilis ang biyahe natin. Time check. Anong oras na? Alas 4 sa East. 4:06 PM. Pero nandito na tayo. Parang may isang oras pa lang yata yung vlog natin. Mula doon sa may unang pinag-start na natin ng vlog na ito. Pauwi ng Cavite! Uwian na pala ng mga estudyante ngayon. Ayan, dati nagawan ko din ng content yung kakanan dyan. Papuntang Bulungan. Ito, ayan dyan. Andyan lang, sa channel ko. Sa page ko, nandyan na yun. Dami na ako nagawang content dyan. Ewan ko na lang talaga. Tapos tayo, diretso lang. Pwede naman ako lumiko doon. Pero hindi. Ayoko doon. Iba nga yung tinuturo ko sa inyo eh. Kaya di ako lumiko doon. Pwede naman talaga ako lumiko. Pero mas gusto ko dito. Ito na yung intersection. Pupuntang Diego Sierra. Dire-diretso. Pwede kayong pakumanan dyan. Kung na-miss nyo yung likuan doon, papuntang sa Porta River Drive din yan. Kaliwa, papuntang Parañaque. Diretso tayo. Ayan, diretso tayo. Pwede rin kayong kumanan doon, pero tayo, diretso tayo. Gusto kong ipakita sa inyo yung sitwasyon ng kalsada na to kapag gantong oras. Yung mag-rush hour na. Yan, sa kabila medyo may traffic na.
Dito tayo. Diretso lang. Pasensya na, medyo mahaba yung vlog natin. Gusto ko ipakita sa inyo yung sitwasyon ng daan eh. Yung mga dinadaanan natin eh. Kaya medyo mahaba yung vlog natin. Saan pa tayo galing, di ba? Tik na. Kumbaga, sinusulit ko lang yung biyahe. And gusto ko din magbigay ng ano sa inyo, ng impormasyon sa mga kalsadang dinadaanan ko. Eh ngayon, saan ba tayo galing, di ba? Ngayon saan tayo uuwi, Cavite, syempre. Batang Caviteño tayo eh. Kalaro pa natin dati yung mga T-Rex eh. Yan sa gubat ng ano eh. Ng Cavite eh. Ito na ospital ng may tuloy. Ospital ng Las Piñas. Dito nagka-traffic minsan. Kasi may mga nagbababa, tsaka may nagsasakay. Pero pag lagpas dito, okay na. Mabilis na ulit. Ayan, mabilis na. Ang next traffic dito, yung ano na. Yung intersection ng Zapote Las Piñas. Yun na yung next traffic dito. Yung mga dumadaan palag sa kanan na yun. Daming hams dun eh. Ayan. Ito na. Medyo nag-build na yung traffic dito sa Zapote Las Piñas Road. Ayan, diretso nakita nyo naman. Kasi kung galing tayo ng Zapote River Drive, din tayo lalabas. Pwede pa naman sa kabila, sa may Lungos, sa inyo kung sa kayo lalabas. Ako lumabas ako sa nanay ko eh. O nga pala, may nanguhuli dito ah. Huwag kayo dito. Ayan o, may nanguhuli dito. Ingat-ingat lang kayo pag nadaan kayo dyan. Madami na ako nakita na huli dyan pag dumadaan ako. Buti nga ngayon wala eh. Kasi kadadaan ko dito, lagi may huli yan eh. Ayan, Zapote, ano na tayo, Zapote Las Piñas. Ayan, sakto nakago. Sakto, nakago mga kaibigan. Uy! Dito ang madaming ano. Dito nagka-traffic sa may bandang ano na. Makasaysayang tulay ng Zapote. Ayun no. Dami kasi talagang nadaan dito, pauwi. Ayan na, malapit na tayo sa ating destination, yung Saint Dominic and Macdo. Kasi baka tayo doon madalas mag-end ng ating content dahil doon ay bahala na kayo sa buhay nyo. Kung kakalawa kayo sa Makapagal o Molino, Makapagal tuloy, Molino Boulevard, pwede kayong kumalawa doon sa Molino Boulevard, pwede kayong diretso papuntang Tagaytay and sa more portion ng Cavite. Ayan, so dito ay traffic na. Siyempre palengke to eh. Ano ba asahan mo dito? Wala naman yatang oras na hindi traffic dito eh. Pero hindi naman ganun kalala. Nagta-traffic pero hindi naman ganun kalala. Siguro pag rush hour lang talaga na medyo ano na. Pero dati malalang traffic dito mga kaibigan. Ito na yung Zapote Wet Market. Zapote Wet Market.
Daming riders, oh. Talagang jam pack ang Zapote. Ako pagod na, galing pa Pampanga. Tapos nag-vlog pa tayo. Okay, paos na din. Pero ginagawa ko to ang content para mayroong mapanood kayo ng mga dinadaanan ko pa uwi ng Cavite. Medyo sumisikip na naman ang mga daan. Moving naman. Okay naman. Moving. Diyan nga tayo dyan. Okay. Diretso lang. Tapos sa kabila, andun na yung si Dominic. So ilang oras yung vlog natin, kayo na bahalang husga sa mga pinagagawa ko sa buhay ko ngayon o sa vlog. Ayan, ang zikip na dito mga kaibigan. Mazikip na. Ilang oras yung vlog natin? Hindi ko alam eh. Yung mga cut ako eh. Sa mga traffic light lang naman ako nag-cut. Pero at sana nasundan nyo. Mula doon sa pinanggalingan natin hanggang dito sa may Zapote. Aguinaldo Highway, pag dumiretso kayo dyan, Molino, kaliwa, Coastal Road, kanan. Ayan. Ayan, medyo tumatagal ang traffic dito ngayon ah. Sabagay, medyo rush kami na rin kasi alas 4 eh. Medyo rush alas 4. Ayan, go na. Ito yung Mercury. So shoutout sa crush ko dyan sa Mercury. Kilala mo na kung sino ka. Si Miss K. Ang pinakamaganda sa Mercury. Ayan na, malapit na tayo sa Saint Dominic. So ano masasabi nyo sa ating content ngayon? Nalayuan ba kayo? Nalapitan? Dadaanan nyo ba to? Comment down below. Ito na yung Saint Dominic. Ayan sa kabila. Tapos McDo doon sa kabila. So kayo nang bahala. Kayo nang bahala kung anong gagawin nyo sa vlog na to. Matapos nyo panoorin. Kung susundin nyo ba? Kung uulit pa ba kayo, dito ako sa kanan. Kaliwa. Ayan. Sa kaliwa ako pumesto para wala lang. Para maibala. Pero hindi ako kakaliwa. Huwag ako talarad. Pero pwede naman dumiretso dyan. May lilim o. Yun. Ito na yung Saint Dominic sa kaliwa natin. So ano masabi nyo? Comment down below any violent reaction. Baka may mag-away na naman dyan Bahala na kayo sa mga buhay nyo.